Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon. Muli tayo nagkakasama-sama ngayong umagang ito sa araw na ito upang tayo ay magsimulang magbulay-bulay ng kanyang salita. At ang ating pong talata ngayon ay sa mga taga-Episo 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Tayo muna manalangin, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, salamat sa bagong araw. Sa pagkakataon na makausap ka, buksan mo po ang puso namin sa salita mong magbibigay lakas, pag-asa at pananampalataya. Gamitin mo itong panahon ng pananalangin para mapalapit kami lalo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, lahat tayo ay may mga panahong parang gusto na nating sumuko. Feeling natin wala tayong progress o parang paulit-ulit na lang tayo sa pagkakamali. Pero ang tanong, paano kung si Lord, kahit pagod ka na sa sarili mo, hindi pa rin sumusuko sa iyo? Kapatid, bago tayo magpatuloy, nais ko munang magbigay ng maikling ilustrasyon. May isang batang lalaki na gustong-gustong matutong tumugtog ng piano. Nag-enroll siya sa music school, pero pagkatapos ng linggo, gusto na niyang sumuko. Nahihirapan siya, palaging nagkakamali, at iniisip niyang hindi siya gagaling. Pero, ang sabi ng teacher niya, I see potential in you. I believe you can do this. I started this journey with you and I won't let you quit now. Ganyan din si Lord sa atin. Tuwing gusto nating sumuko, ang sabi niya, Anak, ako ang nagsimula ng magandang gawain sa iyo at tatapusin ko ito. Sa atin pong binasang talata ay may makikita natin doon. Ano po? Si Lord ang nagsimula ng mabuting gawain sa buhay mo. Yan po ang katotohanan. Ano po? Kaya sabi dun sa Philippians chapter 2, verse 13, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Yan ang desire. Ano po? Kung ikay lalapit sa Panginoon, magbago at mamuhay ng tama, hindi mo lang iniisip yan. Si Lord ang nagtanim niyan sa puso mo. Ibig sabihin, hindi mo nilalakad ang faith journey mo na mag-isa. Si Lord ang iyong kasama. He is the author kung bakit tayo ay gumagawa ng mabuting gawain. Alam mo, napakaganda kung ating ipanapanalangin ay ganito. Lord, salamat dahil ikaw ang nagsimula ng pagbabago ng puso ko. Hindi ko ito sinimulang mag-isa. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Salamat sa Panginoon pagkat ang ating journey ay tumpak, tama, at hindi tayo mapapahamak. Ikalawang puntos na pwede nating makita sa talatang yon, araw-araw siyang kumikilos sa puso natin. Opo, kung bakit nagpapatuloy tayo dahil ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay o sa ating puso. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16,
Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Tuloy tayong binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon every day. Huwag tayo nanghihina, binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Hindi overnight, kapatid, lalo na ang ating pagbabago. May mga araw na okay ka, may mga araw na bagsak ka tayo. Pero sa bawat araw, may ginagawa si Lord. Di mo man agad makita, pero unti-unting binabago. Progress, not perfection. Kapatid, napakahalaga. Ano po? Na patuloy tayong baguhin ng ating Panginoon. Ikatlo, ay makikita din natin doon, si Lord din ang tatapos ng sinimulan niya sa iyo. Hindi ikaw, siya. Gusto niya na maging maayos ang ating buhay. Tatapusin niya yon, yung pinasimula ng ating Panginoon. Sabi ko ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Kung si Lord ang nagsimula, siya rin ang tatapos. Hindi siya titigil hanggat hindi natutupad ang kanyang plano sa iyo. Walang sayang kay Lord. Kaya huwag mong sukuan ang sarili mo kasi si Lord hindi ka sinusukuan. Amen. Kaya magpatuloy lang tayo, kapatid. Hayaan natin si Lord ay kumilos sa ating mga buhay. Alam nyo, pag tayo dumadaloy sa gusto ng Diyos, gumagaan ang ating buhay. At nagpapatuloy tayo na lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Kung tayo man sa panahon ngayon ay nakagagawa ng hindi maayos, patuloy tayo, huwag kang titigil. Patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Kapatid, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat sa paalala ngayong araw. Salamat dahil hindi pa tapos ang kwento namin. Ikaw ang nagsimula ng magandang gawain sa amin at ikaw din ang tatapos nito. Turuan mo po kaming magtiwala, maghintay, magpatuloy, kahit mahirap. Buong puso naming ibibigay sa iyo ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.